Naranasan mo na ba ang gumising sa umaga na pakiramdam mo ay mabigat ang katawan, tila nakadikit pa sa una ng iyong isip, at tila ba isang hamon ang bawat bagong araw? Madalas, sa edad na lampas 70, marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam. Ang bawat pagbangon ay tila isang pakikipaglaban sa pagod, sa pananakit ng katawan at sa mga alalahanin na tila ba hindi nawawala. Hindi madalas na napag-uusapan, ngunit ang pakiramdam ng pagiging balisa o ang kawalan ng pokus sa simula pa lang ng araw ay isang masakit na katotohanan para sa marami sa ating mga nakatatanda. Naisip mo ba na mayroong isang simpleng paraan upang simulan ng bawat araw ng may kapayapaan sa puso, kalinawan sa isip at lakas sa buong katawan? Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo. Ito ay nakatago sa mga simpleng kaugalian na madali nating maisasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na simpleng gawi sa umaga na makakatulong sa iyo na magkaroon ng payapa, malinaw at malakas na pagsisimula ng bawat araw, lalo na kung ikaw ay nasa edad 70 patas. Manatili hanggang sa huli para malaman ang isang bagay na talaga magugulat ka. Halina simulan natin ang pagtuklas sa mga kaugaliang ito na magbabago sa takbo ng inyong mga umaga at magbibigay ng panibagong sigla sa inyong buhay. Ang una nating pag-uusapan ay ang kahalagahan ng malumanay na paggalaw at pag-uunat. Madalas, kapag bumabangon tayo sa umaga, pakiramdam natin ay naninigas ang ating mga kasukasuan, lalo na kung matagal tayong nakahiga. Ang ganitong pakiramdam ay maaari maging sanhi ng pagiging mabigat ng ating araw at minsan ay nagiging dahilan pa ng pananakit. Ngunit hindi kailangan maging ganoon kahirap ang bawat paggising. Ang malumanay na paggalaw at pag-uunat ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng mga mabibigat na ehersisyo. Sa halip, ito ay tungkol sa dahan-dahang paggising ng iyong katawan, pagpapagana ng sirkulasyon ng dugo, at pagpapalambot ng mga kasukasuan na maaaring nanigas habang natutulog. Isipin mo si Aling Nena na mahigit 90 taong gulang na. Dati, nahihirapan siyang bumangon sa kama tuwing umaga. Naramdaman niya ang pananakit sa kanyang likod at tuhod na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ngunit na yon, tuwing paggising niya kahit nakahiga pa, dahan-dahan niyang ginagawa ang mga simpleng pag-uunat. Sinisimulan niya sa pagbaluktot ng kanyang mga daliri sa paa, pagkatapos ay ang kanyang mga buhong-buhong. Dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang leeg, iniangat ang kanyang mga balikat at iniunat ang kanyang mga braso na tila niyayakap ang umaga. Pagkatapos, marahan siyang bumangon at nagpapatuloy sa ilang simpleng pag-uunat habang nakatayo o nakaupo sa tabi ng kama. Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili, nakikinig siya sa kanyang katawan at ginagawa lamang ang kaya niya. Ang maliit na gaway na ito ay nagpapabago sa kanyang umaga. Ang kanyang mga kasukasuan ay hindi na ganong naninigas at nakakaramdam siya ng magaan at masiglang pakiramdam. Ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang araw ng may mas magandang disposisyon. Hindi lang nito napabuti ang kanyang pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang kanyang kaisipan. Dahil nawawala ang takot sa pananakit tuwing gumigising. Ang paggalaw na ito ay naglalayong maghanda sa ating katawan sa mga gawain ng araw at magbigay ng kapayapaan sa isip na alam mong may kakayahan ka pa rin gumalaw ng malaya. Pagkatapos ng malumanay na paggalaw, ang susunod na kaugalyan na lubhang mahalaga ay ang maingat na pag-inom ng tubig. Maraming nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na tubig sa isang araw na nagiging sanhi ng pagkatuyo o dehydration. Ang dehydration ay hindi lamang nadudulot ng pagkapagod o pagkahilo. Maaari rin ito makaapekto sa kalinawan ng ating isip, sa ating panunaw at sa pangkalahatang paggana ng ating katawan. Kapag natutulog tayo, nawawalan tayo ng tubig sa katawan sa loob ng maraming oras. Kaya't ang unang bagay na dapat nating gawin paggising ay ibalik ang nawalang likido. Isipin si Mang Tonyo, 70 anyos, na dati ay laging nakakaramdam ng pagkaantok at pagkalimot sa umaga. Nalaman niya mula sa kanyang doktor na isa sa mga dahilan ay ang kawalan niya ng sapat na tubig. Ngayon, bago pa man siya magkape,
Ang una niyang hinahanap ay isang baso ng maligamgam na tubig. Minsan ay nilalagyan niya ito ng kaunting katas ng kalamansi o lemon para sa dagdag na bitamina at lasa. Hindi niya ito iniinom ng mabilisan. Sa halip, sinisimulan niya ang kanyang araw sa paghigop nito ng dahan-dahan. Tila ba nagbibigay galang sa bawat patak na nagpapabalik ng buhay sa kanyang katawan. Ang simpleng ritual na ito ay nagbibigay ng instant na rehydration sa kanyang mga selula, nagpapagana sa kanyang metabolismo at nakakatulong sa kanyang panunaw. Ang resulta? Mas malinaw ang kanyang isip, mas malakas ang kanyang pakiramdam, at mas alerto siya sa mga gawain ng araw. Hindi na niya nararamdaman ang pagkaantok o ang pagkalimot na dati ay bumabagabag sa kanya. Ang tubig ay nagbibigay ng pundasyon para sa kalinawan ng isip at lakas ng katawan na naghanda sa atin para sa lahat ng susunod na hamon ng araw. Ang dalawang kaugaliang ito, ang malumanay na paggalaw at ang maingat na pag-inom ng tubig, ay ang mga simpleng hakbang na naglalatag ng matibay na pundasyon para sa isang umagang puno ng kapayapaan, kalinawan at lakas. Ngayon, nanaunawan na natin ang kahalagahan ng paggalaw at pag-inom ng tubig para sa ating physical na kapakanan at pagiging gising. Dumako naman tayo sa aspeto ng ating kaisipan at espiritu. Ang susunod na kaugalian ay ang sandali ng pananahimik at maingat na paghinga. Sa ating mabilis na mundo, napakadalang nabigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong huminto, huminga ng malalim at makinig sa katahimikan. Ang kawalan ng sandaling ito ay madalas na nadudulot ng pagkabahala, pagkabalisa at pakiramdam ng pagiging abala kahit wala namang ginagawa. Ang pag-iisip ay patuloy na gumagala at minsan ay napupuno ito ng mga alalahanin na nagpapahirap sa paghahanap ng kapayapaan at kalinawan. Isipin si Lola Pilar, isang 700 taong gulang na nanay at lola na madalas ay nababahala sa kanyang mga anak at apo. Dati, ang kanyang umaga ay nagsisimula sa pag-iisip ng mga problema at mga gawain na kailangan niyang harapin. Ngayon, pagkatapos niyang magunat at uminom ng tubig, hahanapin niya ang isang tahimik na sulok sa kanyang bahay. Minsan ay sa tabi ng bintana kung saan nakikita niya ang umaga o kaya ay sa kanyang paboritong upuan. Uupo siya ng komportable, ipipikit ang kanyang mga mata ng marahan at magsisimulang mag-focus sa kanyang paghinga. Hindi niya sinusubukang linisin ang kanyang isip. Sa halip, pinapayagan niya lamang na dumating at lumisan ang mga inisip habang nananatili ang kanyang pansin sa pagpasok at paglabas ng hangin sa kanyang ilong. Sa bawat paglangap, nararamdaman niya ang hangin na pumupuno sa kanyang baga. Sa bawat pagbuga, nararamdaman niya ang paglaya ng tensyon sa kanyang katawan. Ginagawa niya ito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto lamang. Ngunit ang epekto nito ay napakalaki. Bumaba ang kanyang presyon ng dugo, bumaba ang kanyang pagkabalisa at mas nagiging malinaw ang kanyang isip. Nagkaroon siya ng isang sandali ng kapayapaan bago ang anumang abala ng araw. Ang simpleng gawain ito ay nagbibigay ng sentro sa kanyang araw, nagpapahintulot sa kanya na harapin ang mga hamon ng may kalinawan at kapayapaan. Sunod, pagkatapos magkaroon ng kapayapaan sa isip, kailangan nating bigyan ng lakas ang ating katawan sa pamamagitan ng masustansyang almusal. Madalas nating marinig na ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa araw. At totoo yan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang paglaktaw ng almusal o ang pagkain ng mga pagkain kulang sa nutrisyon ay maaaring magdulot ng pagbaba ng enerhiya, pagkalimot at pagiging irritable sa buong araw. Hindi ito tungkol sa dami, kundi sa kalidad ng pagkain. Pagkatawa, tingnan si Lolo Bert, isang dating magsasaka na sanay sa mabibigat na trabaho. Noong una, sanay siyang kumain ng simpleng pandesal at kape lamang sa umaga. Ngunit napansin niya na mabilis siyang napapagod at nahihirapan siyang mag-focus sa kanyang mga ginagawa. Ngayon,
Bago pa man siya magsimula sa kanyang mga gawain sa bukid, iniuuna niya ang paghahanda ng masustansyang almusal. Maaring ito ay isang mangkok ng oatmeal na may kasamang prutas at mani, o kaya ay piniritong itlog na may whole wheat bread at abokado. Minsan, kung mayroon siyang natirang ulam mula sa hapunan na masustansya, tulad ng tinolang manok, ito ay maaari na rin niyang almusalin. Ang susi ay ang pagtuon sa mga pagkaing mayaman sa protina, fiber at malusog na taba. Hindi lamang ito nagbibigay sa kanya ng sapat na enerhiya upang magpatuloy sa kanyang araw ng may lakas, kundi nakakatulong din ito upang maging matatag ang kanyang asukal sa dugo at mapabuti ang kanyang mental na paggana. Ang bawat kagat ay nagbibigay ng fuel sa kanyang katawan at isip na nagpaparamdam sa kanya ng kalinawan at tibay. Ang almusal ay hindi lamang pagpuno ng tiyan, ito ay pagpapakain ng ating katawan at isip na nagbibigay ng lakas at kalinawan para harapin ang mga hamon ng araw. At ngayon, dumako tayo sa isa pang kaugalian na mapapayaman sa inyong pananaw sa buhay, ang pagpapasalamat. Sa bawat pagdaan ng araw, madali nating mapansin ang mga bagay na kulang o ang mga problema na ating kinakaharap. Ngunit ang pagtuon sa mga negatibong aspeto ng buhay ay maaring magdulot ng lungkot, pagkabalisa at pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Ang pagpapasalamat ay isang simpleng paraan upang ilipat ang ating pananaw mula sa mga kakulangan patungo sa mga pagpapala na meron tayo na nagdudulot ng kapayapaan at kalinawan sa ating kalooban. Isipin si Lolo Pedro na madalas ay nakikitaan ng lungkot sa kanyang muka. Dati ang kanyang umaga ay punong-puno ng pag-iisip sa kanyang mga pinagdadaanan. Ngunit ngayon, tuwing pagkatapos niya mag-almusal o bago pa man siya bumangon mula sa kama, naglalaan siya ng ilang sandali upang mag-isip ng 3 hanggang 5 bagay na pinagpapasalamat niya. Hindi ito kailangang maging malalaking bagay. Minsan, ito ay ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat, ang masarap na kape na kanyang iniinom, ang yakap ng kanyang apo, o ang simpleng katotohanan na siya ay nagising pa. Kung minsan, isinusulat niya ito sa isang maliit na kwaderno na kanyang tinatawag na gratitude journal. Ang simpleng gawain ito ay nagpapabago ng kanyang mood. Nawawala ang kanyang lungkot at napapalitan ito ng pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan. Nagiging mas positibo ang kanyang pananaw sa buhay at mas madali niyang nakikita ang mga pagpapala kaysa sa mga problema. Ang pagpapasalamat ay nagpapataas ng ating kaligayahan, nagpapababa ng stress at nagtataguyod ng isang mas malusog na kaisipan. Ito ay nabibigay sa atin ng kalinawan na pahalagahan ang bawat sandali at ng kapayapaan na tanggapin ang kung ano ang mayroon tayo. Ngayon, dubako naman tayo sa huling kaugalian na magbibigay ng kakaibang tapang at direksyon sa inyong araw na magpapalalim sa inyong kapayapaan at kalinawan at magpapalakas sa inyong kalooban. Ito ang pagtatakda ng positibong hangarin para sa araw. Hindi ito tungkol sa paggawa ng listahan ng mga gagawin o to-do list na madalas ay nakakadagdag pa sa pagkabahala. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtukoy kung anong pakiramdam ang gusto mo maranasan o anong kalidad ng pagkatao ang gusto mong ipamuhay sa araw na yon. Kapag nagsisimula tayo ng araw ng walang direksyon o layunin, madalas tayo napupuno ng pagkalito o pakiramdam na tila tayo ay lumulutang lang sa kawalan. Isipin si Lola, Josie Sang byuda na madalas ay nakakaramdam ng pagkalungkot at kawalan ng pag-asa. Dati, gumigising lang siya at hinaharap ang araw ng walang tiyak na layunin na nagdudulot ng pakiramdam ng kawalang saysay. Ngayon, pagkatapos ng kanyang ritual ng pagpapasalamat, maglalaan siya ng isang sandali upang tanungin ang kanyang sarili. Ano ang gusto kong maramdaman o gawin na iyong araw? Maaring ang kanyang hangarin ay maging mapayapa, maging mapalmahal o maging masigasig. Halimbawa, sa isang araw, ang kanyang hangarin ay nais kong maging masaya at magbigay ng ngiti sa bawat taong makasalubong ko. Sa isa pang araw,
Ang kanyang hangarin ay, gusto kong tapusin ang aking tahi para sa aking apo ng may buong pagmamahal at atensyon. Hindi niya pinipilit ang sarili na gawin ang napakaraming bagay. Nagtutuon lamang siya sa isa o dalawang pangunahing hangarin. Pagkatapos, ini-imagine niya ang kanyang sarili na nararanasan ang pakiramdam na iyon o ginagawa ang bagay na iyon. Ang simpleng gawain na ito ay nagbibigay ng direksyon sa kanyang araw. Nagiging mas madali para sa kanya na magdesisyon, mas tumataas ang kanyang motibasyon at nakakaramdam siya ng kontrol sa kanyang sariling buhay. Nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan dahil alam niya kung ano ang kanyang pinatutuunan ng pansin at ng kalinawan sa kanyang mga pagkilos. Nagkakaroon din siya ng panibagong lakas na harapin ang mga hamon dahil meron siyang layunin na gabay. Ang pagtatakda ng positibong hangarin ay naglalatag ng landas para sa isang araw na puno ng kahulugan at kaligayahan. Kaya nga, mula sa malumanay na paggalaw na nagpapagising sa ating katawan, sa maingat na pag-inom ng tubig na nagpapabalik ng sigla, sa sandali ng pananahimik at maingat na paghinga na nagbibigay kapayapaan sa isip, sa masustansyang almusal na nagbibigay lakas, sa pagpapasalamat na nagpapabago ng pananaw, hanggang sa pagtatakda ng positibong hangarin na nagbibigay direksyon. Ang 6 na simpleng kaugaliang ito ay may malaking potensyal na baguhin ang inyong mga umaga at ang inyong buong araw. Tandaan, hindi kailangang maging perpekto ang bawat araw o kailangang gawin lahat ng ito ng sabay-sabay sa simula. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang pagiging consistent kahit sa maliit na paraan. Ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa inyong kalusugan, sa inyong kaligayahan, at sa inyong pangkalahatang kapayapaan. Huwag kayong magatubiling subukan ng alinman sa mga kaugaliang ito na sa tingin ninyo ay pinakaangkop sa inyo. Bawat isa sa atin ay may sariling ritmo at pangangailangan, kaya't pakinggan ang inyong katawan at ang inyong kalooban. Ibahagi ninyo sa comment section kung alin sa mga kaugaliang ito ang pinakagusto ninyong subukan o kung mayroon kayong sariling morning ritual na gusto ninyong ibahagi. Ang inyong mga karanasan at kaalaman ay maaaring makatulong sa iba pang mga nakatatanda na naghahanap din ng kapayapaan, kalinawan at lakas sa kanilang buhay. Ang pagbabahagi ay nagpapalawak ng ating komunidad at nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like. Ang inyong like ay nagpapakita ng suporta at naghihikayat sa amin na gumawa pa ng mas maraming kapakipakinabang na nilalaman. At kung gusto ninyo pa makapanood ng higit pang mga video na makakatulong sa inyo paglalakbay tungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay, mag-subscribe na kayo sa channel na ito at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong upload. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mamuhay ng buong buo at may kahulugan. Mayroon kayong kakayahan na baguhin ang inyong umaga at sa pagbabagong iyon, mababago ninyo ang inyong buong araw. Mabuhay ng masaya at may kapayapaan sa bawat yugto ng inyong buhay.